Amen. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamalabang Jesus sa mapagpalang oras, mapagpalang gabi sa lahat po na ating mga minamahal na mga taga-subaybay sa ating programang Jesus Miracle Hour, sharing the Word of God and sharing the love of God. Luzon, Visayas, Mindanao, pati po sa abroad na ating mga kapatiran sa umaantabay sa ating pumaral gawain mula po sa kabundukan hanggang sa kasulok-sulokan lugar ng ating bansa, sa kapatagan, sa mga lugar na maganda po ang signal natin, sa mga lugar na talagang nandyan po ang inyong talagang pagkakaroon ng interest na sumubaybay sa ating banal na gawain dahil kayo po mismo ang pagpapalain na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Magandang oras, magandang gabi sa ating pumalabang lista with this Radal Meda, the end-time prophet of our loving God. At yun din po sa beloved Almeida family, Almeida children, at sa lahat po ng mga kamanggagawa natin, Luzon, Visayas, Mindanao, sa abroad. At huwag natin kakalimutan palagi ang turo at aral ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, na kung saan ating mga pastor, ating beloved Mama Dear, silang ginamit para sa ating kaligtasan. Na kung saan tinuro na ang lahat para sa atin. Kaya sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, kami man din po ngayon ay nagtuturo ng salita ng Diyos sa ating mga outreach station, sa lahat ng mga lugar na ating po nasasakupan, sa aking mga kamanggagawa, na kung saan mayroong mga baguhan na nag-aasikaso ng gawain, mayroon din mga datihan, at mayroong mga talagang sabi nga natin mga full-time worker, outside worker, semi-worker, mga trainee worker para sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo po muna natin magkaisang manalangin. Opo, pinakamamahal na Panginoon Jesus, salamat po muli sa gabay at patnubay mo, aming banal na gawain. Salamat po sa mga patutuo ng ayong kapatiran, mga himala na ginawa mo, mahal na Panginoon, sa papuring awitin ng choir. Salamat po, mahal na Panginoon. Purihin ka, Diyos, sa gabay at patnubay mo sa aming buhay sa araw-araw, mahal na Panginoon. At ngayon po sa oras nito, mahal na Panginoon, sa pangunang dalangin, aming malabang ilista with this Radal Meda, your end-time prophet. Father, there is Jesus, bless thy word. Please, there is Jesus, open the minds and understanding of beloved brethren, especially the new ones, Lord God, impart to them faith from their heart, to love their soul, love their salvation. Bless thy word, Father of Jesus. Use me, Lord, as an instrument of your gospel, to preach your gospel with love and power. Bless the word, Father of Jesus. Doubt and unbelief hindrances cast out in the mighty name of Jesus. Bless us, Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nais ko lamang pong i-share muna sa inyo kung paano tayo po ay tinawag na mahal na Panginoon. 1978 nga mga kapatid ko, nung ako po ay kinahabagan ng mahal na Panginoon, December 28, 1978. At nung ako po ay nag-full-time worker, February 28, 1982. Yan na po ang naging simula. At sa akin pong pag-full-time worker, mga kapatid ko, talagang napakaraming lugar na akin pong napuntahan sa mga pioneering na simula ng aking pagiging worker dahil ako po ay binata hanggang sa ako'y nagkapamilya, nagkaasawa. Yung aking mga anak, karamihan po ay ipinanganak po sa mga outreach station. Hallelujah. Yung aking panganay, pinanganak po yan dyan sa Indang, Cavite. Yung sumunod, yung pangalawa at pangatlo, sa mga outreach station na po sila. Kumbaga sa Pampanga, yung isa sa Pangasinan. Kumbaga kung iisa-isain ko mga kapatid ko, talagang yung aking mga anak, siyam po yan, talagang sa mga outreach station, nandun kami. Hanggang sa lumaki sila, nag-aral ng kinder, nag-aral ng grade 1, nakatapos ng grade 3, tuloy ang aral, grade 4, grade 5, grade 6 sa mga outreach station, nakagraduate ng elementary, pagdating ng koleyo, ng college, ng elementary, high school, kung magano talagang nandyan yung mga outreach station na aming inasikaso. Elementarya, tapos nag-high school.
Kung magano, lahat ng aming puntahan na outreach station, hindi nakakatapos ang pag-aaral yung aking mga anak. Yan po ang katotohanan. Kaya yung mga nababalita nyo, bakit yung ibang mga outreach station natin nagkaroon na ng 30 years. Yung iba ay 34, 37. Kung magano, lahat ay nasa line of 3 na. Meron din mga line of 2 na mga napuntahan namin. Kaya dito sa La Union, sa pag-aasikaso ko ng gawain, bakit kayo magtatanong, yung mga nagte-text, bakit yung inaasikaso kong gawain dito sa Bangar, 16 years pa lang. 2005, nung nandito na ako sa Bangar, La Union, galing po kami ng Abra, sa mga bulubunduking lugar ng Abra, sa Bulini Abra, sa Lagangilang Abra, sa Bangged Abra, San Juan Abra. Kumbaga iba-ibang lugar na napunta namin sa outreach station natin sa Abra, kaya nga bulubundukin. Yung mga lugar na inasikaso namin, kung wala ang Malabay Jesus, talagang atras ka Kasi lahat ng inumpisa namin walang kapatiran na talagang solid na may mga hanap buhay, may mga trabaho. Karamihan talagang nandun sa hirap. Dito sa La Union, nung nandito na kami, 2005, ngayon 2021, 16 years na dito. October dito ang ating church anniversary. 16 years dito sa Bangar Outreach Station. At sa Baknotan, kumbaga naging anak ng Bangar, yung Baknotan. Doon naman po ay 2005 natin naumpisaan o 2009. Nag 4 years na kami dito sa Bangar bago naging dugtong na pag-aasikaso namin ng gawain yung pong sa Baknotan, sa Barangay Baki, Baknotan. 2009. Kaya ngayon 2021, na siya, 12 years na. Kung below 20, di ba, yung aming pag-aasikaso ng gawain. Kasi lahat po ng mga outreach station na binuksan, karamihan po, ako po yung nag-umpisa, ako po yung pioneering, hindi po sa pagbubuhat ng aking puwan. Ako yung naunahan na utusan na mag-asikaso. Kaya nga yung aking mga anak, ipinanganak sa mga outreach station. Kumbaga sala kami sa irit, sala sa lamig. Kumbaga pag-abuti ng panahon ng tag-init, nandyan kami. Hindi kami nagpapabaya, naghahayo. Talagang hindi namin na yung pagkain na normal na umaga, tanghali, hapon, gabi. Kumbaga karamihan po sa inasikaso namin yung mga lugar wala pang makain Talagang sakripisyo. Kaya yung aking mga anak, mag-aaral sila. Tapos, hindi matatapos. Lilipat na naman kami sa ibang outreach station para asikasuin na naman yung lugar na yan. Sa ibang lugar na mga Pangasinan, talagang karamihan po, nandyan kami. Sa Bulacan, dito sa Cabanatuan, sa parte po ng Isabela, Pampanga, sa Abra, Baguio, ayan, sa Baguio. Hindi po ako sanay sa lamig Kaya hindi po ako nagtagal sa Baguio, 1 taon, 2 taon, baba, panik. Yan ang nangyari sa amin Tapos sa Metro Manila kami, sa Pastoral House, yan. Kung nag-i-intake lang kami, nagre-recharge lang. Pagkatapos makapag-recharge, pupunta naman kami sa outreach station. Kaya ngayon lahat ng outreach station na pinagpala na ngayon ng mahal na Panginoon Jesus, kung wala pong nagtanim yan, wala pong mag-aani na itong ating mga co-workers sa prayer po na ating mga pastor. Kasi merong mga nagsakripisyo nga Kaya tingnan nyo po yung buhok ko, halos mamuti na sa pag-aasikaso ng gawain. Ang aking ngipin halos maubos na. Talagang grabe.
sa pag-aasikaso ng gawain natin. Hindi ako umatras. Wala sa akin yung pag-surrender. Kaya nga, meron akong kasabihan eh. No retreat, no surrender. Yan po ang akin. Talagang grabe sa hirap. Kaya nga sabi ng aking mahal na magulang, ano ba yan, Nanding? Puro ka na lang sa probinsya. Hindi mo kami nadadalaw dito sa Novaliches, sa barangay sa Uyo, sa Quezon City. Kasi nga lagi kami nasa outreach station, sa Bicol, napunta kami. Sa mga lugar na talagang sakripisyong inabot namin. Ngayon, tinitignan ko na lang yung mga outreach station pag nasasabi nila na pinagpala na sila. Salamat sa mahal na Jesus, sa prayer ng ating mga pastor. Meron mga nag-umpisa na gawain. Kami, isa ako sa talagang grabe, yung aking buong pamilya. Miski tanungin niyo po yan sa mga naunang mga kapatiran natin sa ating mga outreach station. Ang hindi ko nga po makakalimutan naging karanasan namin yung sa may Kabanatuan. Napunta pa kami ng Balok, sa Gimba. Yung sa may Kabanatuan, kapatiran po mismo dyan ng aming spiritual witness. Grabe talagang, alam po, para maasikaso namin yung gawain dyan sa Cabanatuan City, pinatira po nila kami sa kulungan ng baboy nila. Talagang pinaayos ko po yung kulungan ng baboy. Parang, kumbaga para lang may matuluyan kami dahil sagad ang hirap Tapos sa Kubo-Kubo, doon sa party po ng bago sa Alaminos, Pangasinan, doon sa Bulinaw, Pangasinan. Tumira po kami sa Kubo-Kubo ng kapatiran. Talagang ang harap po namin, ang katabi po naming bahay, nandun kami sa pinagtatawanan kami. Bakit po? Nagpupuri kami, nag-hallelujah, praise the Lord kami, naggagawain tayo. Tapos ang malapit na aming lugar na katabi, Sabungan. Kung nag-hallelujah, praise the Lord kami, doon sa kabila, nagsisigawan sila ng lodges, sa pula, sa puti. Kaya pag mag-hallelujah, praise the Lord kami, sinasabayan kami ng mga mga nagsasabong. Diyan sa sa Bulinaw, Pangasinan. Terrible talagang sakripisyo. O sa sa parte ng Cavite. Yan, sa Indang Cavite. Nagkandamatay na nga lang po yung mga matatanda na kapatiran natin dyan Kumbaga ang mga inasikaso namin, Cavite City, Naik Cavite. Napunta kami dyan sa Imus Cavite. Talagang grabe. Sa Indang Cavite, talagang lahat Pag iniisip ko yung sakripisyo, hindi po ako sumurrender Talagang laban kung laban. Talagang buwis-buhay nga sinasabi ko Pag naalala ko lang po yan yung kahirapan. Ako sa Bicol. Hindi po ako sanay kumain ng mga gata. Alam niyo naman ang ulam doon. Talagang may gata. Gatang isda. Gatang gulay. Yung mga yung sa may kamuting kahoy. Yung mga nasa dulo nun. Talagang ginagata yun. Pagka gata na may kasamang sili. Naku, hindi po ako makain Talagang nagtitiis na lang po ako. Alam niyo ginagawa ko. Yung kanin, nilalagyan ko na lang ng asukal. Kung minsan, nagpapabili lang po ako ng chicharon. Isasausap ko yung chicharon sa suka. Makakain lang ako. Hirap. Tapos yung mga outreach station na punta namin, talagang sardinas. Ayan. Sardinas. Lalagyan ng malunggay. Siyempre, yung may pamilya na ako. Grabe yung sakripisyo po. Talagang pag iniisip ko yan Isipin niyo po 1978 nakakilala na ako sa mahal na Panginoon. Tapos nag-worker ako. 1982, full-time worker na. Na-ordain ako na 1983. October 23, 1983. Grabe. Nung na-ordain na ako, lagi ako nagpapalayan sa mga pastor, Mama Dear, dahil inuutusan na ako sa mga outreach station. Kasama ko yung pamilya ko, yung sweetheart ko, yung aking anak. Isa pa lang, pagbalik namin sa susunod, sasabihin namin, nagdadalang tao na yung sweetheart ko.
i-assign kami sa ibang outreach, manganganak na siya doon. Tapos uwi kami sa pastoral house. 1, 2. Pag-assign na namin sa probinsya, doon na naman. Pagpapalain na naman kami ng baby. Makakapanganak na naman siya doon hanggang sa balik. Ganun ang aming naging buhay. Kaya sabi ng aking mga magulang, ano ka ba, Nanding, di ka na mapirmi dito sa Quezon City. Nandiyan lang kayo sa may, sa may Villaronet. Sa may Rolling Hills, Villaronet, sa pastoral house natin dyan. Kaya nung nandun na, uwi na ako sa bahay namin sa Uyo Novaliches. Tapos, papaalam lang ako, a-assign na naman kami sa probinsya. O Cabanatuan, Isabela, yan, San Jose, Tuguegarao. Ay, grabe po talaga. Kumbaga, ang hirap. Apayao, yan, napuntahan po namin yan, yung Kalinga Apayao na yan, yung sa may Pudol, sa lugar na yan. Sa Lawag. Sabi ko nga, kung iniisip ko lang yung mga outreach station, kaya sabi ko nga meron pong 100 na outreach station na na doble-doble na 1, 2, 3 krusada ang ginaganap. Salamat sa malapay noon, lagi po ako nauutusan. Kaya magmula no ako yung full-time worker, hindi po naging madali. Talagang hirap, sakripisyo. Kung kayo po mismo magtanong dyan sa mga kapatiran natin sa mga outreach station na kanang inalalagyan yung mga full-time worker ngayon, nako, talagang ang masasabi ko lang, may nauna at patuloy na naglilingkod sa Diyos. Ganun lang ang nasasabi ko. Pag may mga nagtatanong, salamat sa Mala Pastor, Mama Dear, na ako'y napagkatiwalaan na mag-open ng mga outreach station sa prayer nila. Bakit ko po hindi masasabi? Maliliit po yung mga beloved unmarried children. Yung panganay po, beloved Sister Rachel. Pangalawa, beloved Pete, yung panganay. Annalisa, Leia, beloved Pogs. Ako po yung tagahatid ng ng mga bata niya sa school. Sa pag-aaral nila ng elementary, ako nagdadala ng mga bag nila. Minsan si Beloved Pogs, siyempre siya lang yung nag-iisang lalaki. Nagpapapasan po yan sa akin. Kinakarga ko. Sinasakay ko dito sa balikat ko. Daladala ko yung mga gamit ng mga estudyante, ng mga kapatid niya. Kaya kung ako po ang tatanungin nyo, nagpapasalamat na lang po ako sa Malapay noon na naging bahagi po ako ng church natin. Kaya dyan po sa may Sabarte, talagang salamat sa Malapay noon. Isa po ako sa nabigyan ng pagkakataon na naghukay-hukay po dyan sa Pastoral Chapel natin. Kami po yung nagtayo ng mga pundasyon dyan ng Pastoral Chapel natin. Sa Sabarte, yung malalaking poste dyan. Talagang grabe, ang buong paligid po ng pastoral house ng Sabarte, dyan sa may Villaronet. Ako po yung naatasan na maglinis dyan. Pero po kasi tayong tubig na malakas dyan, daddy motor. Ako pag naglilinis po kami dyan, ginagamitan ko po ng hose sa bumbero. Winawas out ko po yan mula sa harapan, dyan sa information, sa receiving, hanggang doon sa sala, hanggang doon sa likod, hanggang doon sa baba, buong paligid. Talagang pati kusina, lahat po yan. Pagkatapos namin maglinis, naka-schedule po yan Meron po kasi kaming grupo dyan Group 1, Group 2. Yung Group 1 po, pag spiritual sila, kami naman yung minyal. Kami yung naglilinis, nagtatrabaho dyan. Tapos pagka kami po yung spiritual, yung group 1, sila naman po yung minyal. Nagagawa na namin po yung mga gagawin para sa minyal. Kaya pag turnover namin, linggo ng gabi, sila na mag-duty. Ganun ang amin naging dyan sa Pastoral Chapel. Kaya kung iisipin at titignan yung sakripisyo ng mga naunang manggagawa, salamat sa Malapay Jesus, kinahabagan kami at ngayon, nagpapatuloy pa rin tayo. Miski tanungin niyo po yung mga kapatid na pinagpala na ngayon sa panahon natin.
Karamihan po nga dyan mga anak nila ako nag-alay. Yung iba, nagsipagpamilya, ako po nagbasbas sa kanilang pagsasama. Yung iba po, kinuha na ng mahal na Panginoon. Minsan, uutusan pa rin ako mag-service sa kanila. House blessing, mag-alay ng mga anak, mag-alay ng kanilang mga pamilya sa mga restaurant, kung saan gaganapin. Magbasbas ng kanilang mga sasakyan, magbasbas ng bahay. Pati pa sa sa sementeryo, nako, grabe talaga sakripisyo na iisipin ko eh. Then sabi ng Biblia, count your blessing, name them one by one. Isipin mo yung kabutihan ng Diyos, siyempre marami kang masasabi. Eh kung hindi ka nag-umpisa na naglingkod sa malapit, ano masasabi mo? Kaya ngayon sa estudyante, di ba, pag nag-aral ka, ano ko na, prep, tapos mag-kinder ka, tapos mag-elementarya ka, grade 1 hanggang grade 6, maaalala ka dun sa eskwelahan eh. O pag mag-high school ka na, o lilipat ka na sa ibang eskwelahan, pero yung naumpisaan mo, maalala ka ng mga ng mga teacher, ng mga principal. Sasabihin sa iyo, dito nag-aral yan. Kasi bawat mga estudyante, di ba, meron silang mga souvenir picture, yung pangkalahatan. Yung mga estudyante, kasama yung teacher, yung principal. O yan. Tapos meron kopya yung mga estudyante niyan. Nakapile yan sa school. O tapos sa school, o bahala na. Pag nakatapos ka ng high school, magkoleyo ka, nasa iyo na. Kung gusto mong makatapos sa mataas na pag-aaral, ay magsikap ka talaga mag-aral. E ako, hindi po ganun ang naging buhay ko eh. Nung ako po nag-aaral, talagang busy ako sa pagsusugal eh. Puro sugal nga eh. Pero naglingkod na ako sa malapay noon, yun ang napakalaking pagpapala na binigay ng Diyos sa akin. Pinagaling na ako sa karamdaman ko, acute ulcer, acute appendicitis, na tinaningan niya ako ng doktor sa Chinese General Hospital, 1980 lang, itatagal ng buhay ko. E ngayon 2021 na, ilan ang nadugtong sa buhay ko from 1978. May sakit na ako. Kaya nung nagpa-hospital ako, nagpa-check up lang ako sa Chinese General Hospital, dyan sa tabi ng sementeryo ng North Cemetery, at yung kabila niya ni sementeryo din. Napapagitnaan yung hospital na yan. Boundary yan ng Blumentritt, Quezon City at Manila. Quezon City. O yan. Eh, mas naging ko nung araw dyan dahil kasi nga sa pagsusugal eh. Mga kaibigan ko nandyan sa parte ng Blumentritt. Hanggang doon sa may Ladoma. Hanggang dyan sa yung Ladoma, yung sa ng mga lechong baboy. Oh. Eh may doon, sabungan doon, may sugalan doon. Lahat yan, naikot ko yan. Hanggang doon sa lugar ng Pasay. Marami ako naging barkada. Kaya kung titignan ko yung buhay ko na iniisip ko nga, ngayon nandito na ako sa pastoral house. Salamat sa mahal na Panginoon Jesus dahil itong aking mga anak, nag-full time ako kasama ng aking pamilya, yung aking sweetheart, yung aking mga anak. Hindi ko sila naturuang humawak ng sigarilyo. Hindi ko sila naturuang humawak ng bote ng alak. Kung magano, hindi naturuan sila sa sa gawaing makasanlibutan eh. Talagang pinanganak sila sa church, sa gawain. Oh. Eh ngayon, mula sa panganay hanggang sa bunso, yung mga nag-worker ngayon sabi nga nila, sa patutuon nila, nakaranas sila ng mga buhay sanlibutan. Naging drug addict sila. Napasama sila sa mga fraternity. Napasama sila sa mga gawaing makasanlibutan. Sa mga grupo-grupo, yung mga nagdodroga. Oh. Nung tinawag ng mahal na Panginoon, sabi nga napakahirap ng buhay talaga ng mga panahon na yan, ng 1970s, 80s. Yan na, nakipaglaban na tayo ng gusto sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hanggang sa sinabi ng ating mahal na pastor, yung communism and satanism. Anong mga taon niya, 1980s. Dahil umaabante ang mga komunismo, turong komunismo, ang mga komunista.
O, sila yung aagaw na ng ating bansa. 1980s. O, mga 84, 85, 86. Yan. Kaya doon yung mga kasagsagan ng krusada. Sa Plaza Loton, sa Mayan Garden, dyan sa Circle. Kung ano, nandun talagang, masasabi ko nga na, yung tapat ng, ng post office ng Maynila, o tapos dyan sa Mayan Garden, sa ilalim ng, pag malakas ang ulan, malakas ang mga bagyo, nandun kami sa ilalim ng tulay ng, ng LRT. Nandun yung gawain. Binaba ang Metro Manila. Hindi kami umaatras. Laban na kung laban. Pag inabot ng ulan, bagyo ang gawain, nandiyan kami sa baha. Walang ilaw. Talagang matututo kang sumigaw. Talagang, pag ang panahon na mga walang ilaw, wala pa noon yung mga generator na yan. Nandun kami. Minsan, pag malakas ang boses ko, talagang, siyempre, pangunguna ng mga worker. Kami yung mga sumisigaw. Diyan. Hallelujah, praise the Lord. Hanggang sa talagang, kumbaga, hirap nga Pero ngayon, sabi nga ng ating mga outreach station, yung mga worker, pinagpala na kami. Ang gaganda na ng ating mga outreach station. Sabi nga nila, naka-aircon na nga kami. Ganito, ganire. Ang dami na. For the glory of God. Salamat sa Malapang Jesus. Dahil sa prayer ng Malapastor at beloved Mama Dear, sabi ko nga, salamat sa Malapang Ino, naging part ako ng gawain natin. Iniwanan ko yung aking bisyo ng pagsusugal. Iniwanan ko yung bukis ko ng high alay, bukis ko ng karera. Iniwanan ko yung pabinggo ko, palakinain ko, mga barkada ko ng mga drug addict, mga magnanakaw, mga holdupper, iniwanan ko. Nandiyan si Nasaka, Novaliches. Nandiyan yung iba sa Uyo. Ang pang-hold up namin noon from Novaliches to Balintawak. Pagdating sa Balintawak, transfer. From Balintawak to Blumentritt. Balik lang. Ganun lang. Yung bisyo. Kaya nga pag bisyo ang pag-uusapan, nako, talagang sabi nga sagad-sagad. Sa Metro Manila, hindi ikaw ang maghanap ng bisyo. Ang bisyong lalapit sa iyo. Samantalang sa probinsya, hindi ka magkakabisyo pag wala kang pera. Nandiyan ka lang sa bahay, standby. Nandiyan ka lang sa bahay, patulog-tulog. Sa Metro Manila, pag nag-umpisa ka na magpunta ron, talagang kakayod ka. Lahat ng paraan ng buhay, gusto mong mabuhay, gagawin mo. Ako na sa bisyo. Pagkatapos ko lang mag-aaral ng high school, tuloy-tuloy na yung bisyo na yan. Elementary grade lang ako 7 years old, hanggang nakatapos ako ng elementarya. Puro bisyo, hanggang sa nag-high school ako. Nung magkukuleyo na ako, naka-enroll na ako sa Mapua, naka-enroll na ako, hindi ko na kayang mag-aral. Bakit? Araw-araw sumasakit na ang tiyan ko, umaga, tanghali, hapon, gabi. Bakit? Yun pala, meron akong acute ulcer, tsaka acute appendicitis. Kaya ready for operation na ako sa Chinese General Hospital. Sabi nga ng doktor, mamamatay ako ng maaga Pag hindi ako nagpa-opera, mamamatay ako ng maaga. Hindi ko alam kung ilang buwan lang. 1 taon, 2 taon, hanggang doon lang ako. Pero pag hindi ako nagpa-opera, iikli ang buhay ko. Siyempre, ano magiging sitwasyon ko? Di wala na. Mamamatay lang pala ako ang edad ko. 20 years old. Pero ang Diyos mabait. Hallelujah. Iisipin ko yan, Talagang wala akong masasabi. Kung 20 years old na namatay ako, wala na, hindi na ako nakapangaral ng gospel. Pero ngayon magsi-61 na ako. This coming July. Ito, nagpapagamit sa Malapay noon, kasama ko ng buong pamilya ko. Talagang sincerong paglilingkod sa Diyos ang binigay ko. Sa prayer ng ating Malapastor, Mama Dear,
Dahil sabi ng ating mahal na Pastor Mamadir, pag binigay mo yung buhay mo sa mahal na Panginoon, ahaba. Pahabain ng Diyos, tutugtungan ng Diyos. Totoo pala, talagang totoo. Paano nasa atin yung signs, wonders, and miracle? Mangyayari. Kaya anong sabi ng Joshua? Na ang buong pamilya ni Joshua naglingkod sa mahal na Panginoon? Oh? Sabi dyan sa 24:15. Umpisa natin sa 14. Ngayon nga ay matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran niyo siya sa pagtatapat at sa katotohanan at inyong alisin ang mga Diyos na mga pinaglingkuran ng inyong mga magulang sa dako roon ng ilog at sa Ehipto. At inyong paglingkuran ang Panginoon, yung Diyos na binabagit, yung mga Diyos-Diyosan yan. Yung Diyos dun sa Ehipto. 15, pakibasa, Andrew. Josue kabanatang 24, talatang 15. At kung inakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, Hallelujah. ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amorheyo, na ang lupain nila ay inyong tinatahanan, ngunit saga ng akin at ng aking isang bayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Tingnan nyo. Yeah, yung Diyos-Diyosan di ba, yun na nga yung kinagista natin. Sabi ko nga, naglilingkod ako sa Diyos dati. Sumasamba ako, nagsisimba ako sa Baklaran, sa Quiapo, sa Tungko, sa Grotto. Wala akong pagbabago. Pero na pinangaral ating mga pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeda, ang Diyos ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Nabuksan yung aking isipan. Sa kabila ng panahon na yan, na ako, siyempre, namuhay sa pagiging Katoliko, ang aking mahal na ama, aking mahal na ina. Siyempre, bata pa lang ako, inandog na ako sa ribulto. Nagpabinyag sila, nagpakumpil sila. Nandun ako. Ako inalay nila sa ribulto, sa Diyos-Diyosan. Kaya nagkaroon ako ng mga ninong-ninang. Nagkaroon ako ng mga pamilya sa ibang mga lugar. Dahil sila yung tumayo na ikalawang mga magulang ko. Kaso nga, ang buhay natin ay kailangan malaman natin kung saan tayo pupunta. Mananatili ka sa reliyon, mananatili ka sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa mga ribulto. Ang naghihintay sa iyo kapahamakan ng impyerno. Dahil wala tayong naging pagbabago, naalipin tayo ng bisyo, naalipin tayo ng kasalanan. Kaya nga sinasabi ko, nabarkada ako sa mga masasama, nabarkada ako sa mga gumagawa na hindi mabuti. Oh. Ngayon, nung naipangaral natin mga Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeda, ang salita ng Diyos, nakinig ako, naniwala ako, kasi nagkaroon ng Bible study doon sa kapitbahay namin. Ang pagitan ng Bible study na pinagdadausan ay ano lang, iskinita lang. Yung pinagdadausan ng Bible study dyan sa Uyo, pag dumungaw ka sa bintana namin, kitang-kita mo na sa kabilang bahay, yung mga nagpupuri, nananalangin, umaawit. Nandun na ating mga pastor, Mama Dir, 10 na mga beloved Almeda children, maliliit pa sila. Sama-sama na namin doon. Siyempre ako, hindi pa ako seryoso. Pag nakikinig ako na nagpupuri, maganda, nagkakaiyakan na, kakapuspusan na yun, nadadama na nila ang presensya ng Diyos. Gabi yung Bible study. Na isang gabi, na ako'y nagtataka, dahil hindi ako nagpaligoy-ligoy, pumunta ako dun sa kapitbahay, umatin ako ng Bible study. Tama-tama, pinangaral ating mga pastor, ating beloved Mama Dear, sila yung nangangaral, nagba-Bible study sa gawain. Nandun yung mga nauna mga worker, mga kasama natin ng mga manggagawa. Sa madaling salita, naunawaan ko yung mensahe ng Diyos. Dahil ang buhay ng tao ay hindi mo hawak.
Dahil sabi ng Biblia, it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Sa Hebrews chapter 9, verse 27. Kaya ni pinangaral ng mga pastor yun na hindi natin hawak ang ating buhay. Ako, tinamaan ako doon. Sabi ko, man, delikado ha. Nabubuhay ako sa bisyo, nabubuhay ako sa barkada. Eh, meron pa akong sakit. Ang sabi natin, beloved Mama Dear, magbabago. Eh, gusto kong magbago. Gusto kong gumaling ang aking karamdaman. Kaya tinanggap ko ang mahal na Panginoong Jesus sa aking sariling tagapagligtas. Habang nagpupuri, umaawit, inaawit nila yung kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Diyos. Kung huli na ba ang lahat? Oh. Meron kang pera, meron kang natapos na magandang pag-aaral, nakapagtapos ka, maganda ang grado mo, mataas. Meron kang pera, may kaya kayo sa buhay, masarap ang kinakain. Pero yung buhay mo, hindi mo hawak. Kaya nga sabi ng Biblia, it is appointed unto man once to die, but after is a judgment. Ba, sabi ko, delikado ha. Gusto kong maglingkod sa Diyos. Tinanggap ko na ang mahal na Panginoon, no? Maawit na sila ngayon ng kailan pa ibibigay ang buhay mo at lakas. Tapos inawit nila ang tanging alay ko. Inawit nila, ba, umiyak na ako ng umiyak. Naramdaman ko na yung presensya ng Diyos. Umiyak na ako ng umiyak. Lumuhod na ako. Nagsusumama ko sa mahal na Panginoon. Patawarin ako ng mahal na Panginoon. Ayoko lang sa buhay makasalanan. Eh, gabi yun. Gabi-gabi natatapos yung Bible study. Sabi ko, talagang, sabi na atin, nasa Urdu Novaliches, ang gawain, pumupunta ako doon. Eh, yung mga kapatiran, alam nila nagsusugal ako, may pera ako. Pero nung unti-unti na ako'y nandito na, dumadalo, iniwanan ko na ang bisyo ng pagsusugal. Hindi na ako nagpupunta sa hayalay. Hindi na ako naghahayalay. Unti-unti na wala na yung bukis ko. Hindi na ako nagpupunta dun sa sa karera ng kabayo, sa San Lazaro at Santa Ana. Yung mga panahon na yan. Eh, nag-concentrate na ako sa gawain. Sumasama ako sa kapatiran, naghahayo. Sumasama ako sa mga kapatiran, nagpupunta sa gawain. Eh, alam nila na nagbabago na ako. Di wala na akong pera. Yun ang isang bagay na naging sakripisyo. Na sabi ko, gusto kong gumaling. Gusto kong magbago. Kaya yung mga kapatiran, sila na mismo yung gumagawa ng paraan. Bibigyan ako ng 2 piso, 5 piso. Pupunta ako sa gawain, pamasahe ko yan. Pumunta ako doon sa gawain sa Novaliches, sa Ordua. Sasakay ka muna ng jeep. Magmula sa Uyo hanggang Novaliches. Tapos pagdating sa Novaliches, maglalakad ka, papunta ka doon sa sakayan ng mga papuntang Ordua. Sasakay ka na naman. Hanggang sa mga kapatiran, nakakasabay ko sa jeep, nililibre na nila akong pamasahe. Tapos pag uuwi ako, sinasabi ko sa ating Mama Dear, Mala Pastora, kung pwede pong makahingi ng pamasahe. Binibigyan ako ng pamasahe. Para makatindak ako. Tapos, pagpepre ako ng Mala Pastor, na sinasabi ako, huwag ka nang babalik sa bisyo. Huwag ka nang babalik sa barkada mo. Pag wala kang ginagawa, pumunta ka sa pastoral house. Doon sa ating pastoral house dyan sa Villarreal. Pupunta ako doon. Alam mo ginagawa ko? Nagbabike lang ako. Magmula sa Uyo hanggang sa Villarreal, binabike ko. Grabing pagod, grabing pawis, grabing hirap. Natatakot din ako magbike, baka mamaya madisgrasya ako. Kaya, siguro, mga pagkakataon na yun, ay ayoko pang mamatay ng maaga. Dahil pag nadisgrasya ko, walang tutulong sa akin, walang sasagot sa akin. Sabi ko, bahala na. Ginawa ko, sinanay ko rin maglakad Ang layo talaga. Terrible. Yan ang mga sakripisyo. Naku, iniisip ko nga sabi ko, grabe. Grabing buhay ko pala nung araw, nung iniwanan ko yung bisyo ng pagsusugal, barkada, iniwanan ko. Di pag-uwi ako galing sa gawain, sa bahay namin, sa Uyo Novaliches, galing na ako ng Urduha, naku, tinatawanan ako ng mga kapitbahay.
Bakit? Nakaputi ako eh. Nakapolo lang ako. Okay, tapos may dala akong Biblia. Salita ng Diyos. Kasi dala-dala ko ang Biblia ko pag di umaatin ako. Nililista ko yung mga Bible study ng Mama Dir, Mara Pastor, anong pagkakaral. Pati yung papuring awitin. Meron akong sariling notebook. Yan ang ginagawa ko. Kaya pag uwi ako sa uyo, sa bahay, nako, tinatawanan ako ng mga kaibigan ko, ng mga barkada ko, ng mga kapitbahay. Bakit? Kasi wala nang bingo sa amin eh. Wala nang sugalan doon sa bahay namin. Pina-stop ko na yon. Yung bingo namin, kilalang kilala doon. Dahil ako yung bolero doon sa binguan eh. Ako yung may pa-bingo, may pa-Lucky 9, may pa-41 sa bahay. Kaya pag sugal na, nako, kilalang kilala ko. Sinanding ha, sugarul yan. Napupunta pa ako sa mga nagsasakla. Yung gabing sugal, yung pag may patay. Nako, isa ko dun sa nabibiktima niyan. Napupuyat. Sa madaling salita, sabi ng mga kapitbahay, sinanding, nababaliw na. Nababaliw na raw ako din, naglingkod ako sa Diyos. Nawala daw ako sa maayos na katinuan ng isip. Kasi nga naman, libo-libo ang kinikita ko. Eh ngayon, nawalan ako ng pera dahil sa paglingkod ko sa malapit noon, dahil nag-hallelujah, praise the Lord na ako. Sabi ng mga kapitbahay na ko, pinagpalit ni Nanding ang pera sa hallelujah, praise the Lord. Sinasabi nila, anong nakain ko? Sabi, oh. Kung magano ang hirap isipin, mga kapitbahay mo mismo ang uusig sa iyo, pamilya mo uusig. Eh sige lang, patuloy lang. Sabi ng mga pastor, magpatuloy ako. Lagi akong dadalo. Pag wala akong ginagawa, pupunta ako sa Bible study. O pupunta ako sa mga paghayo, sumasama ako sa mga kapatiran. Eh, wala pa akong alam sa salita ng Diyos. Basta ako'y sumusunod, nandyan, binigay ko ang panahon ko sa Diyos. Kaya sabi ko, malapay noon, baguhin mo na akong tuluyan. Baguhin mo na ako. Ayoko na ng bisyo, ayoko na ng gawain makasalibutan. Iiwanan ko na ang aking pamilya. Imagine, 1978 yun. Tapos nung sinabi ng doktor na may sakit ako ng acute ulcer, acute appendicitis, 1980, mamamatay na ako. In 1982, nag-full-time worker na ako. Kaya, noong 1978, 79, 80, grabe ng sakit ko. Nung tapos ng 1980, 1981 na, wala na, nanghihina na ako, pero sumasama na ako sa gawain Bible study. Binibigyan ako ng kalakasan ng malapay, ng himala ng Diyos. Dahil di ko na nararamdaman yung sakit ko. Natabangan na ako sa bisyo. Kaya noong 1982, nag-worker na ako. Talagang, sabi nga full-time worker na. Sagad-sagad na. Sabi nga ng aking malay na, bakit iiwanan mo kami rito? Ba't aalis ka? Pwede ka naman dumalo. Pwede ka naman mag-attend lang. Huwag mo kaming iwanan dito. Eh, wala akong magagawa kundi, sabi ko, talagang panahon na para maglingkod na ako sa Diyos. O, sa madaling salita, talagang nandun na. Iniwanan ko pansamantalang aking malay na. Aking mga kapatid sa laman. O, pag nandun ako sa pastoral house, puri, panalangin. Yan, natuto na ako mag-ayuno. Kaya noong 1983 na ma-ordain na ako, ayan, salamat sa malapay noon, nautusan na ako sa mga outreach station, single pa ako noon. Eh kasi nag-asawa ko 1984. Binayayaan ako ng malapay noon, nagkaroon ko ng 9 na anak, 5 babae, 4 na lalaki. Oh. Eh kung ako'y nagpatuloy sa bisyo, ano ibubuhay ko sa aking pamilya? Eh nag-full-time worker kami. Lahat kami, ng aking mga anak, kasama-sama ko sa gawain. Kaya nga ito, ang paglilingkod sa Diyos may sakripisyo, pero meron ding pagpapala. Merong hirap, pero may kaginawaan. Ako'y may karamdaman, pinagaling ng Diyos. Ako'y may bisyo, binago ng Diyos. Nagkaroon ko ng maayos na buhay. Dahil sabi nga ng Biblia, signs, wonders, and miracles shall follow to those who believe. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya nangyari. Basahin natin 2 Corinthians 5:17.
O tapos yung signs, wonders, and miracle nangyari. Ano sabi dun sa Lucas 10:19-20? Pakibasa yan. Ikalawang mga taga-Korinto, kabanatang 5, talatang 17. Kaya't kung sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Amen. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Tingnan nyo, Lucas 10, 19:20. 19-20. Narito, binigyan ko kayo ng kapamalaan na inyong nyurakan ng mga ahas at ang malakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang para ay hindi kayo maano. Gayon may huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. O, tingnan nyo. Dahil sa mga himala ng Diyos sa ginawa sa aking buhay, dahil sa pag-iingat na mahal ng Panginoon, dahil sa ako'y nagbigay ng mahabang panahon at oras sa Kanya, dahil yan ang ano ng sabi ng ating beloved Mama Dear, Mala Pastor. O. Kaya sabi ko, mahal ng Panginoon, walang pagkalugi. O, 1978, nag-worker ako na 1982, e ngayon 2021 na. Kung baga grabe ng pagsubok, grabe ng naranasan natin mga kahirapan ng buhay. Pero hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Ako ganun ang nangyari sa buhay ko. Kaya ano sabi? Narito binigyan ko kayo ng kapamalaan na inyong yurakan ng mga ahas at ang mga alakdan. At sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway. At saan mang para hindi kayo maaano. O, kaya pag inasayin ako sa outreach station, talagang walang kapatiran. 2, 3. O. Aasikasuhin namin ang gawain ng Miyerkules, 3. Pag overnight, 5. O. Pag linggo, ang dadalo, 10. Yan ang aming naumpisa ang pag-aasikaso ng gawain pioneering. Grabing hirap, grabing sakripisyo. Nagkakaroon lang ng karagdagang bilang ng mga kapatiran pagka kami nakapag-aasikaso na ng mga crusade. Yan, sa ating mga pagkukursada, may mga naliligtas dahil sa mga himala na mahal na Panginoon. Anong sabi niya, no? Gayun may huwag ninyong ikagalak ito na mga espiritu ay nagsisusuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Siyempre, natutuwa ka na nagagalak ka din na wala ng bisyo mo, na wala ng pag-iinom mo ng alak, wala ng pagsusugal, wala ng pagmumura, o wala ng karamdaman na taglay-taglay mo. Kaya sabi, huwag ka matuwa dyan kung nagbago ka na, huwag ka matuwa kung gumaling ka na, huwag ka matuwa kung pinagpala ka na. Matuwa ka at magalak na ang pangalan mo nakasulat na sa aklat ng buhay sa langit. Dahil tinanggap mo ang malabay ni Jesus sa 1:12, ikaw ngayon ay anak na ng Diyos. Imagine, anak ka na ng Diyos, magrereklamo ka pa. Anak ka na ng Diyos. Dapat ang buong panahon mo, ibigay mo na sa Diyos. Anak ka na ng Diyos, tagalangit ka na eh. Kaya itong nangyayari ngayon sa atin sa sanlibutan ito, pansamantala na lang ito. Binibigyan natin ng pagkakataon na malapay noon na makapagligtas pa ng mga maglilingkod sa Diyos. Dahil ang sabi niya, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Kaya itong mga kapatid natin nagtatrabaho ngayon, pansamantala lang yan. Huwag kayong pumokos ng gusto dyan sa mga pag-aan na buhay nyo. Dahil pagka napamahal sa inyo, pag-aan na buhay nyo, napamahal sa inyo mga pinansyal na bagay, karangyan dito sa sanlibutan, baka makalimutan nyo ang Diyos na nagbigay ng mga pagpapala na yan. Aagawin ng demonyo yung pag-ibig sa Diyos. Na kung saan isipin mo na lang ay tagalangit ka na eh. Ang pangalan mo nakasulat na sa aklat ng buhay sa langit. Sa 1:12, mag-alinlangan ka pa na ang Diyos sa pinaglilingkuran mo kasama mo na araw-araw, minuminuto, segundo ng buhay mo. Dahil pag naglingkod ka sa Diyos, ano sabi ng Pilipos 1:21? For me to live is Christ and to die is gain. Ang mabuhay at mamatay kay Kristo ay pakinabang. Mabuhay muna. Pagalingin ng Diyos karamdaman mo, lutasin ang problema mo, baguhin ka. Ngayon kung pagpapahingain ka na malapay noon, dadaan ka sa kamatayan, pagpigit mo rito sa lupa,
Pag dilat mo sa langit ka na. Oh. Kaya itong ating mga ginagawa ngayon, pansamantala na lang ito. Na pinagkatiwalaan tayo ng malapino na yumaman, magkaroon ng magandang bahay, magkaroon ng magandang sasakyan, magkaroon ng pera sa bangko. Pero isipin mo nga, kung mamamatay ang tao, ilalagay sa ataol, ang kanyang kasuotan lang ang nandoon, naka-Amerikana, nakabarong, kung ikaw ay lalaki. Kung mahirap ka, naka-long sleeve ka lang siguro. O baka meron kang suot na magandang polo. Pag ikaw ay medyo mayaman, nako, ang ganda ng ataol mo, ang ganda ng, ng suot mo, ng bihis mo. Pero pagkatapos niyan, yung kayamanan mo, yung katawan mo lang Yung sinuot mo, yun ang madadala mo sa libingan. 5 taon, 10 taon, matutunaw na yon, ikaw na tao na namatay, babalikan na sa alikabok. Yun lang ang kayamanan mo, yung sarili mo Ngayon, kung mamatay ka na wala kang tagapagligtas, magdurusa ka pa sa impyerno. Dahil ang impyerno ay lugar ng mga taong ayaw maglingkod sa Diyos. Lugar ng mga taong walang panahon sa Diyos. Tignan nyo, sabi ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapat ang kaloob ng Diyos kay Kristo Jesus ay buhay na walang hanggan. Pakibasa natin. 1 Kabanatang 1, talatang 12. Natapot ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Roma, Kabanatang 6, talatang 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapot ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Tingnan nyo, yung binasa natin Lucas 10:20, ang pangalan mo nakasulat na doon, sa aklat ng buhay sa langit. Dito sa 1:12, kung tinanggap mo ang malapay noon, binigyan ka ng Diyos sa karapatan maging tunay na anak ng Diyos. Ikaw ngayon anak na ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, papaintulutan ba ng Diyos na itapon ka sa impyerno? Kung ikaw ay mainit na naglilingkod sa Diyos, protektado ka nga ng Diyos Nandiyan ang pag-iingat niya Yan ang sinabi ko di ba, nung mabanggit ko sa inyo palagi, March 1, 2021, ako'y nakuryente rito sa pastoral house. Kung wala ang Diyos, patay na ako. Hindi nyo na ako mapapakinggan mangaral. Nung panahon na ako'y may ulcer, acute appendicitis, hanggang 1980 lang aking buhay. Sabi ng doktor sa Chinese General Hospital, tingnan nyo yun, Tinaningan ng doktor yung buhay ko hanggang 1980 lang. Naglingkod ako sa malapay noon. Inabot na ngayon itong 2021. Grabe yung dinugtong ng Diyos sa buhay ko. From 1978, 2021, 43 years na. Sa Biblia, grabe yung pagpapala ng binigay ng Diyos kay Hezekiah. Dinugtugan ng malapit ang kanyang buhay ng 15 taon. Di nalampasan na natin yon. Sa mga umabot na ng 20 years, 30 years, 40 years, naglilingkod sa malapit noon, nalampasan na natin yung kay Hezekiah. Sa kanya, 15 years lang ang review natin, tingnan ang review natin, super daya. 500 years na. Nung nakarang araw, nabasa ko sa dyaryo, March 21, March 16, 2021. Yan. Ngayon na March 16, 2021, nabasa ko dun sa dyaryo. Ang nakalagay, yung review natin, March 15, March 16, 1521. Grabe. Kung iniisip mo nga, ano ba ito? Nadaya tayo ng gusto. Nagpadaya ang mga tao. March 16, 1521. Ngayon, March, ano na tayo ngayon? March 17. 2021. 500 years na
Na tayo nadaya ng reliyon, wala tayong nakitang himala, wala tayong nakitang kabutihan. Nagpapatuloy ang mga tao. Samantalang ito, na ako'y nangangaral sa inyo, tinaningan ng doktor yung buhay ko, hanggang 1980 lang ako. Mamamatay na ako. Oh. Tapos sa kuryente pa ako nung March 1, 2021. Sabi ko nga sa inyo, patay na sana ako eh. Ang namatay yung safety breaker natin eh. 2 safety breaker dito sa Pastoral House eh. Parehong nag-shut off eh. Eh nandun ako sa taas. Hawak-hawak ko yung alambre na nakadikit na pala dun sa sa live na kuryente. Buti nag-brown out, namatay yung safety breaker. 2 safety breaker. Eh kung hindi namatay yun, kung walang safety breaker ang linya natin dito sa Pastoral House, yung nakadirekta kagad sa duwer ko ang kuryente, wala na, patay na ako. Kaya kung iniisip ko, noong 1980, sabi ng doktor, mamamatay na ako. Tapos yung nangyari nito, March 1, 2021, na kuryente ko, kung wala ang Diyos sa akin, patay na ako. Di wala na kayo mapapakinggan na nangangaral. Kaya nga, iniisip ko ang kabutihan ng Diyos, magmula nung kayo nakakilala sa Kanya, pinatutuo ko sa inyo, gaano sakripisyo at hirap na mararanasan mo. Hindi ka pala iiwanan ng mahal na Panginoon, hindi ka pababayaan ng Diyos. Totoo talaga yung sinasabi nga natin, nasa tiyan ka pa ng ina mo, pinili ka na ng Diyos. Nasa tiyan pala ako ng nanay ko. Na ang nanay ko hindi naman Kristiyano na katulad natin, na miyembro ng Jesus Miracle Crusade. Naniwala lang siya, Katoliko siya eh. Tapos nag-iiglesia ni Kristo. Eh ako, tingnan nyo, miyembro ko ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa akin nagmanifesto ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi sa aking mahal na ama, hindi sa aking mahal na ina. Sa akin nagmanifesto ang salita ng Diyos. Kaya totoo ang Biblia na ang mahal na Jesus nahabag sa dapat niyang kaabagan, ang mahal na Jesus na naaawa sa dapat niyang kaawaan. Kaya grabe, hindi ka nadaya na ating nangangaral ng Biblia, ng salita ng Diyos sa ating gawain. Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating mga outreach station. Hanggang sa abroad, yung mga nangangaral, tingnan nyo, merong mga iba't ibang klaseng mga patotoo. Merong iba't ibang klaseng ginawa ang Diyos na mga himala sa kanilang mga buhay. Mga tumatayo sa banal na pulpito sa gawain ng Diyos. Kahit ng mga ordinary natin mga kapatiran, ordinary member ng ating gawain. Kaya ngayon pinapangaral ko sa inyo nakaraan, yung sinabi natin Mateo Kapitulo 10, yung 12 alagad ng mahal na Panginoon, tinawag niya. O, kayo mismo mag-isip, basahin nyo dyan, sino yung 12 alagad ng mahal na Panginoon. Mababasa nyo talaga dyan sa Mateo 10. Grabe. Tapos sumawag ang malapit na ng mga ordinary Christian. Ito mga himala na to, kung iisipin mo, na hindi totoo ang Diyos, yung 12 alagad na malapit na Mateo 10:1, basahin mo yung buong talata na yan. Tapos Lucas 10:1, yung ordinary Christian, yung 70 ordinary Christian. O, tapos binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Lahat sila binigyan ng kapangyarihan manalangin sa mga may sakit, magpalayas ng demonyo. Bakit sa ating reliyon? Hindi binigyan ng kapangyarihan ito mga nakasutana. Hindi nabigyan ng kapangyarihan ito mga santo papa, yung mga father and mother sa ating reliyon, yung mga obispo, mga kardinal. Di practical. Bakit sila hindi nabigyan ng kapangyarihan? Samantalang nagbabasa ng Biblia, nangangaral ng salita ng Diyos. Tingnan niyo yung mga pari dyan sa Quiapo, yung mga pari dyan sa Baclaran, yung mga pari dyan sa iba't ibang lugar, yung mga pari dun sa Vatican, mga obispo, mga kardinal. Bakit hindi sila binigyan ng kapangyarihan ng Diyos? Bakit? Bago ba yung Biblia nila? Luma ba yung Biblia ko? Iba ba yung Biblia nila at iba ba yung Biblia ko? Itong salita ng Diyos, King James sa ating binabasa. Hindi pa tayo pinapanganak sa libutang ito, wala pa tayong buhay. Biblia na ito. Salita na ng Diyos. Kaya kung iisipin natin, grabe, ano ang nangyari? Naligaw tayo. Nadaya tayo ng mga mandarayang mga nangangaral ng salita ng Diyos.
Eh bakit itong COVID-19? Buong mundo. Oh. Ito UK variant. South African variant. Brazil variant. Mga imported na sakit. UK? United Kingdom? South African variant? Brazil variant? Etong COVID-19 galing sa Wuhan, China. O tingnan nyo, mga imported na sakit. Pinag-uusapan sa buong mundo ang karamdaman na yan. Apektado tayo lahat, di po ba? Nung nagkaroon ng Luzon Enhanced Community Quarantine, lockdown tayo, apektado lahat. Nung nagkaroon ng ECQ, Enhanced Community Quarantine, apektado lahat. Nung nagkaroon ng GCQ, apektado lahat. Ano na nangyari? Ngayon, kaligtasan ang pinag-uusapan. Hindi tayo magkaroon ng isip na ano na itong karamdaman na lumalaganap sa buong mundo. Ikamamatay ng tao. Kaya kung ikaw ay mamamatay sa karamdaman na ito, kung tiyak mo ang langit, maganda. Kaso kung ikaw ay mamamatay dahil sa karamdaman na yan para itapon sa impyerno, sayang ang buhay mo. Sayang ang panahon na pinamamalagi mo sa sanlibutan. Kung ikaw ay mamamatay na walang kaligtasan, wala kang matatanggap na buhay na walang hanggan. Kasi nagpadaya ka sa sarili yun eh. Hindi mo binuksan ang Biblia mo, hindi mo binasa ang salita ng Diyos. Wala kang panahon sa Diyos. Kaya itong pangangaral natin, dapat mabuksan ang isipan ng mga tao. There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is the ways of death. Ang reliyon natin na tinatahak, kala natin landas na mabuti, landas na kaligtasan, landas na makakapiling ang Diyos, pero hindi pala eh. Landas na ng kapahamakan yan. Kung ang COVID-19 hindi kayang ipanalangin ng mga leader ng reliyon, yung mga karamdaman na hindi kayang ipanalangin ng mga leader ng reliyon, namamatay ang mga miyembro, napapahamak ang mga miyembro, ano ang makakamta natin na langit? Kaya nga sabi ko sa inyo, kung hindi totoo ang Diyos, wala sana akong himala, wala sana akong patotoo sa aking buhay. Pero salamat sa mga Panginoon, yung una natin binasa ng salita ng Diyos, ako ang aking sambayan, lahat kami ng aking pamilya, aking sweetheart, ng aking mga anak, aking mga manugang, mga apo at mga balae, lahat kami naglilingkod sa Diyos. Yan ang isang bagay na pinapasalamatan ko ang mahal na Panginoon sa prayer ng mahal na pastor, sa turo at aral natin, beloved Mama Dear, beloved Amazing Children, na nandyan ngayon. Sila ang nandyan na nag-aasikaso ng ating mga outreach station. Kaya ibang mga outreach station natin, 20 taon na pinagpala ng Diyos, 30 taon na, yung iba, 35 years, 37 years, pinagpala ng mahal na Panginoon. Eh ako, tingnan nyo, dahil lahat kasi, naumpisa ang mga outreach station eh. Ako ang isa sa nautusan dyan, nag-asikaso, pioneering. Kaya sinasabi ko nga ang aking pamilya, dyan ang aking mga anak ko, sa hirap ng buhay, terrible. Nako, sinasabi ko lang sa inyo, kung hindi totoo ang Diyos, baka wala na rin ako. Pero totoo ang Diyos, ito, buhay pa ako. Nangangaral ng salita ng Diyos, there is Jesus is the life giver. There is Jesus is the breath of life. There is Jesus, hallelujah, is a fountain of life. There is Jesus is a water of life. There is Jesus is the bread of life. There is Jesus is the fountain of life. There is Jesus is the life giver. And there is Jesus is the breath of life. Kasalamat po, mahal na Panginoon, na ako'y kinabagan mo. Na sinasabi nga natin, kung hindi mabait ang Diyos, nasan kaya ako? Kaya kailangan magkaroon tayo ng koneksyon sa ating mahal na Panginoon. Kailangan nakakabit ang ating buhay ngayon sa Diyos. Dahil kung wala kang koneksyon sa Diyos, wala kang aasahan na kaligtasan sa sanlibutan ito.
Kailangan sa gabi na ito, sa oras na ito, mai-connect mo na ang buhay mo sa mahal na Panginoon. Isang buhay lamang ang darating sa lalong madaling panahon. Tanging ang magawa mo lamang para sa Diyos. Ang tanging nagagawa mo lamang para sa Diyos. Yung mga panahon na ikaw ay nandyan, nagsakripisyo, yan ang magtatagal. Tandaan niyo yan. Tanging ang nagawa para kay Kristo sa ating mahal na Panginoon Jesus ang magtatagal. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Kaya kung konektado ka na sa Diyos ngayon, panahon mo, ibigay mo na sa mahal na Panginoon. Huwag mong limitahan ang Diyos sa buhay mo. Huwag mo siyang orasan. Huwag mo siyang bigyan ng palugit. Bagos lagi ka nakadikit sa Kanya eh. Lagi ka nang nandyan. Kung akap-akap mo ng Diyos, huwag ka nang bibidiw. Inakap ka na ng Diyos, huwag ka nang kakawala dyan. Anak ka na ng Diyos, nagalangit ka na. Bibidiw ka pa. Anak ka na ng Diyos, pinagpala ka na. Anak ka na ng Diyos, pinagaling ka sa karamdaman mo, binago ka na. Natamasa mo na ang mga bagay-bagay na binibigyan ng Diyos sa pagpapala sa iyo. Kaya grabe ang iniisip ko nga yan sa araw-araw na lang na ginawa ng mahal na Panginoon. 43 years na ngayon. Grabe. Binugtong ng Diyos sa aking buhay. From 18 years old lang ako nung ako'y mag-worker. 1982, nandyan na. Buhay na talagang lahat na. 18 years old lang ako nang tawagin ng mahal na Panginoon. Nag-full-time worker ako ng 82. Ilang taon na pala ako noon? 22 years old na. Tapos na-ordain ako, 1983. Tapos ngayon, ilan ang dinugtong na malapin sa buhay ko? 43 na. Dahil 18 years old, ngayon, this coming July, 61 years old na ako. I thank the good Lord for a new strength, for a new life. I thank the good Lord for everything na kinanatanggap sa buhay ko ngayon. Kaya wala nang pagkalugi. Pati ang aking pamilya, lahat kami, talaga nandito sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Salamat po sa ating mahal na pastor, ating beloved Mama Dear, sa kanilang mga prayer, sa kanilang mga pagsusumamo, upang ako ay kabagan ng mahal na Panginoon, magamit sa gawain ng Meda family. Thank you, dearest Jesus. Thank you, Lord, for your loving kindness and tender mercies, Lord God. How great the word, dearest Jesus. Hallelujah. Kaya sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating banal na gawain, tanggapin yung mahal na Jesus, yung sariling tagapagligtas. Let us pray. Sabihin niyo, mapagpalang ang masalangit sa pangalan ni Jesus. Pinakamamahal na Jesus, salamat po sa mensahe ng kaligtasan na aking napakinggan at naunawaan. Mahal na Jesus, salamat po sa iyong pag-ibig na totoo kang Diyos. Salamat po, mahal na Panginoon, na ikaw ay Diyos na nagkatawang tao upang ipakita mo sa sanlibutan ang iyong pagmamahal. At salamat din po, mahal na Panginoon, na ibinigay mo ang buhay mo sa krus ng Kalbaryo upang kami matubos sa lahat ng aming mga kasalanan, sa lahat ng aming mga kamaliang nagagawa. Mahal na Panginoon Jesus, purihin ka. Nagbabalik loob ako sa iyo. Mahal na ba Jesus, tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon, Diyos at Ari ng aking buhay. Iligtas mo po ako sa na aking mga mahal sa buhay. Mahal na ba Jesus, iniibig kita ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Mahal na Panginoon, inupuri kita dahil ako'y kinahabagan mo upang maglingkod sa iyo. Iligtas mo po ako sa na aking mga mahal sa buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Opo, mapagpalang Diyos, sumangbalan sa pangalan ni Jesus sa lahat ng tumanggap sa iyo. Patawarin mo sila, mahal na Panginoon, sa kalamang makasalanan. Iligtas mo sila sa na kalamang mahal sa buhay. Sulat mo kalamang pangalan sa kalat ng buhay sa langit ngayon hanggang sa iyong pagbabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating mga beloved foreigner brethren in abroad, sa lahat-lahat ng dako, sa ibang mga bansa, at dito mo man din sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng dako na meron tayong mga foreigner brethren, tayong lahat ay magkaisang manalangin. Let us pray, beloved brethren. Father, dearest Jesus, thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Lord, dearest Jesus, I believe in you. I trust in you, Lord. Thank you so much, Lord, hallelujah, for your loving kindness
Lord, dear Jesus, have mercy on me. Forgive my sins. Save me and all my loved ones. I accept you now as my Lord God, Savior, and Redeemer of my soul. In Jesus' name, amen and amen. Yes, Lord, dear Jesus, to the first prayer of beloved Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida, forgive their sins, O Lord God. Write their names in the book of life in heaven, now and forever. Bless them, O Lord God, physically, materially, financially, and spiritually. Make them strong in serving the Lord God. Bless them right now. To the first prayer, beloved Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida, amen and amen. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God Jesus. Tayo natin manalangin sa ating mga karamdaman. Lahat ng mga nanonood, sumusubaybay sa ating gawain, ipatong isang kamay sa inyong ulo, sa inyong katawan na may karamdaman, kung ano man ang nararamdaman ninyo, ipag-pray natin. There's no distance in prayer. Sa ulo, sa kamay, sa tiyan, hanggang sa paa. Kaya mula ulo hanggang talampakan ng mga sakit karamdaman. Pag-pray muna natin. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal sa pangalan ng Jesus, namin tagapagligtas, sa pangunang dalangin namin malapastor Evangelist Willie Estrada Almeida, sa panalangin binabi Almeida Children, ang abang lingkod, lahat ng mga kapatid may mga sakit, malapay noon. Pagalingin mo sila, iyon at may papagpalang kamay, aplusin mo ang makaramdaman ngayon. Hanggang sa iyong pagbabalik, pagalingin mo kami lahat sa pangalan ni Jesus. Demons from primitive sickness and diseases, I command you to cast out, cast out, cast out. Be healed in Jesus' name. Problems be solved, poverty and vices began. In Jesus' name. Hallelujah. Cast out sicknesses, cast out. Be healed, be healed, be healed in Jesus' name. Amen, amen. COVID-19 wipe out throughout the world. Hallelujah. UK variant, African variant, Brazil variant. Wipe out throughout the world in Jesus' name. Lahat ng mga sakit karamdaman. Hallelujah. Nasa aming kapaligiran. Hallelujah. Maalis ka sa pangalan ng Jesus. Lahat ng kahirapan ng buhay ng mga kapatiran, tanggalin mo malapay noon. Lahat ng mga bisyo na titira, baguhin mo na lubusan mga kapatiran. Pagpalain mo sa physical, material, financial, spiritual na bagay ang bawat sa. Bigyan mo kami ng kalakasan, kalusugan, mahabang buhay upang kami po'y patuloy na makapaglingkod sa iyo malapay sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lahat ng ating mga kapatiran na nanonood, sumubaybay sa ating gawain, pagpalain tayo lahat ating pinakamamalabay ng Jesus, lahat po ng mga baguhan, maglingkod tayo na may katapatan sa mahal na Panginoon. Huwag niyo po kalimutan ang ating gawain dito po sa ating Pastoral House Chapel, sa House of Worship natin, sa Barangay Nagsabaran, Bangala Union, araw ng banal na gawain natin, Wednesday, Friday, and Sunday. Ganun din po sa Barangay Bakibak, Notan, Pastoral House Chapel natin, sa House of Worship natin, Wednesday, Friday, and Sunday. Yung oras lang po ng Biyernes ang medyo nabago dahil yan po ay alas 10 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. At paglinggo, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 po ng hapon. Yan po ay sa Barangay Bakibak, Notan, Pastoral House Chapel natin, sa House of Worship. Pero yung Wednesday po, alas 12 hanggang alas 4. Kasabay po natin dito sa Bangar, alas 12 hanggang alas 4 rin po ng Merkules. At pag Friday, dito po sa Bangar, meron po tayong overnight prayer. Alas 10 hanggang alas 4 ng umaga na ng Sabado. At pag Linggo, alas 10 po ng umaga hanggang alas 4 naman po ng hapon dito po sa ating gawain sa Barangay Baki ng araw ng Merkules, Biyernes at Linggo na gawain natin. Umatin po kayo mga kapatiran, this coming Sunday, church anniversary natin, 12 years church anniversary ng gawain natin sa Barangay Bakibak, Notan. Lahat po inimbita natin. Dalawang pagpapala po matatanggap natin. Physical blessing, meron po tayong pagsasalusaluhan. Spiritual blessing, yung salita ng Diyos, na yan po ang ating dapat pahalagaan sa buhay natin. Kaya lahat ng ating mga kapatiran, pagpalain din ating pinakamamalamay Jesus, lahat po ng mga sumubaybay sa ating gawain, pagpalain po kayo, huwag niyo kalimutan yung 4 na reglamento ng kaligtasan na lagi nating pinapangaral, pananampalataya, pagsisisi, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, at bautismo ng Espiritu Santo. Yan po yung matatanggap nyo. Kaya lahat ng mga may sakit, huwag na po kayong magpabaya sa inyong buhay, dumalo na po kayo. Tagalangit na tayo eh.
Lahat ng mga may problema, mag-attend na kayo. Lahat ng mga nababagyan natin ang salita ng Diyos sa ating gawain dito sa Jesus Miracle Hour, sharing the Word of God and sharing the love of God. Luzon, Visayas, Mindanao, pati sa abroad. Tagalangit na tayo. Huwag na tayo mag-alindangan. Kaya pagpalain din natin ating pinakamamalabay Jesus sa pangunang panalangin po natin mga Pastor Evangelist Willie Estrada Almeda, turo at aral natin binabid Mama de Assistant Pastor Lina si Almeda, the Almeda Family, Almeda Children. Lahat tayo po ipagpalain ng malapay. Mag-closing prayer po tayo. O po mapagpalang Diyos, mga sa pangalan ng Jesus, salamat po sa natapos muli namin banal na gawain. Ngayong araw ng Merkules, salamat po malapay noon sa tagumpay ng gawain na pinagkaloob mo sa amin at dito po sa aming programa sa Jesus Miracle Hour. Salamat po sa lahat ng mga himala, pagpapala na pinagkaloob mo sa mga anak at sa mensahe ng kaligtasan namin na ibahagi muli, mahal na Panginoon. Pagpalain mo lahat ng mga nanood at nakinig, mahal na Panginoon. At ingatan mo kami sa aming pamamahinga sa gabi na ito, sa aming pagtulog hanggang sa aming pag-gising muli bukas sa araw ng Huwebes, mahal na Panginoon, ng umaga. Gabay mo at patubay pagkaloob mo sa amin. Pagpalain mo kami ngayon hanggang sa pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Mahal na mahal po tayo ng ating mahal Pastor Evangelist Willie Estrada Almeda. Mahal na mahal po tayo ng Beloved Almeda Family. Mahal po tayo ng mga manggagawa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mahal po tayo ng ating pinakamamahal na Jesus. Lahat tayo ay pagpalain ng Diyos ngayon hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy po kayo na sumubaybay sa ating banal na gawain. For prayer and counseling, text or call 0929-816-0830, 0929-816-0830, 0918-746-4653, 0921-777-5982. First prayer ng ating mga Pastor Evangelist Willie Estrada Almeda, the Almeda Family. Lahat po kayo pagpapalain ng mahal na Panginoon. Mag-text po kayo, tumawag po kayo sa bilang ng aking numero na yan na binanggit. Dahil yan po ay hawak-hawak ko po yung aking cellphone. Maliban lang po pag tina-charge ko, yan. Pero pagkatapos yung ma-charge, hawak ko na po ulit. At kesa po doon sa messenger, na bihira ko po mabuksan dahil yung aking mga anak ang nagbubukas po ng mga mensahe dyan. Sila na rin po nagbabasa. Sinasabi na lang po nila sa akin. Kaya God bless you po sa lahat-lahat ng ating mga minamahal na mga kapatiran. Magpakainit na po tayo. I love you so much, but there is Jesus loves you more. Ito po yung mga manggagawa, beloved Lord and Preacher, Nandi Manalang. Kasama ko po ang beloved mga anak, Andrew Manalang and Eddie Boy Manalang. God bless you po. Pagpalain din natin pinakamamahal na Jesus. Ingat po tayo. Hanggang bukas muli sa ating programang Jesus Miracle Hour, sharing the Word of God and sharing the love of God. God bless you. God bless you. Amen and amen. Gusto mong makalaya, huwag
Jesus, mahal ka niya.